Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong panonoorin ngayon mula rito sa Net25 News and Information. Ito programa nila to no? Ang sabi rito, komunikasyon ng Pilipinas sa China dapat pa raw palakasin. Magandang topic to mga tol kasi ito yung may kinalaman no, sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na ngayon, syempre papasok ang taon at nakita naman natin sa buong 2025 mga tol, iba't ibang mga pangyayari ang naganap dito sa West Philippine Sea. At sa taon din to mga tol, meron tayong napanood, di ba? Na dahil sa ginagawang panghaharas ng China, meron tayong isang sundalo na putulan ng daliri. Maraming ulit nila tayong winater cannon dito sa West Philippine Sea. At yung ating mga mangingisda, pati yun, no? Winater cannon nila rito sa West Philippine Sea mga tol. Tapos etong pinakahuli, sinasabi nila humanitarian, yung binigyan nila ng tubig at pagkain yung isang mangingisda pero hindi naman nila kin-ordinate doon sa Coast Guard natin. Napakarami ngayong mga nangyari ngayon 2025 dito sa West Philippine Sea. Pero ngayong papasok ang 2026 mga tol, marami pa tayong aasahan nakaparehas nitong mga nangyayari ngayon. Mas maganda kung ganyan lang at hindi tayo umabot sa mas malawak na tension o baka umabot pa sa gera. Sana wag naman umabot doon. Pero meron pa nauhin dito ang Net25 dito sa kanilang programa ASPN. Si Professor Lucio Pitio, tama ba? Pitlo III, Asian Affairs Analyst. Sabing ganon, dapat mapalakas pa ng Pilipinas ang komunikasyon sa China. Presidential hotline ng Pinas sa China. Hindi raw naramdaman ng marami o hindi daw naramdaman. Siguro, hindi natin naramdaman mga tol yung pagkakaroon ng maayos sigurong relasyon sa pamamagitan ng mga bilateral talks, mga ganyan. Kasi kita nyo naman mga tol kahit na ilang ulit tayo makipag-usap sa kanila, nagpapadala tayo ng maraming diplomatic protest, di ba? Nakikipagdiplomasya tayo sa kanila pero hindi natin maramdaman yung pagbabago man lang, no? Hindi ko alam kung kanino may problema, kung sa atin ba o sa kanila o talaga wala silang sinseridad. Ano sa tingin ninyo? Ito, panoorin natin to mga tol tapos bigyan natin ng reaction video. Daanin pa rin sa pag-uusap. Diplomasya. Kumbaga, wag na tayo pong mapagod maski na minsan po tayo ay nagiging biktima, no? Water cannoning, binabangga tayo, tapos pinapalitan nila yung naratiba, 'di ba? Tayo daw may kasalanan. Wala tayong magawa kung hindi mag-file lang ng diplomatic protest. So, yung ganito. Ito mga tol, don't get me wrong dito sa sasabihin ko. Kasi baka ma-misinterpret ng iba. Yung sinasabi ng host na ipagpatuloy natin yung diplomasya, wag nating tigilan. Kasi mga tol, yun naman talaga yung kaya lang natin gawin sa ngayon. Ako tatanungin, pabor ako dun sa sinasabi niya. Manatili muna tayong nakikipag-usap sa kanila. Kahit nakikita nating walang nangyayari, binabago nila yung naratibo. Kapag kami nangyayari makakaguluhan dyan, tayo pa nasisisi, tayo pa nadidiin. Oo, pareho tayo ng nararamdaman. Ikaw, ako, siguro ganun din yung mga kinauukulan. Nakakaramdam sila siguro ng pagkapikon, frustration. Minsan parang gusto na nilang gumante, gusto na nilang magpaputok din, gusto na rin nilang mag-water cannon. Pero mga tol, meron kasi silang malaking sinasaalang-alang dyan. No, malamang hindi na iintindihan yan ng marami pero sa abot ng aking makakaya siguro sa pagkakataong to gusto ko lang din ipaliwanag. Meron kasing mga consequence, ibig sabihin resulta ng pwedeng kahantungan ng iyong magiging aksyon. Yun yung consequences. Alam nyo mga tol, kapag nagpadala tayo sa bugso ng ating damdamin, isa lang ang tiyak na pupuntahan dyan. Ano yun? Kaguluhan. Hindi pwedeng maging payapa. Katulad na lang halimbawa ng mga problema sa kalsada. Ito, bibigyan kita ng sample. Kung bago ka pa lamang nanonood dito, baka ngayon mo palang maririnig to. Pero ito, matagal ko nang sinasabi to rito sa programa natin. No? For example, mga tol sa kalsada. Diba? Nagdadrive ka, nagmamaneho ka. Tapos merong gumigit-git sa'yo. Gumigit-git sa'yo, hinaharangan yung unahan mo, kinakat ka. Kumbaga, pinoprovoke ka. Diba?
Ngayon, napikon ka, ang ginawa mo, ginantihan mo rin, ginitkit mo rin siya, nagkagit-kita na kayo. Saan mauuwi yun mga tol? Sa tingin nyo ba sa kapayapaan? Sa tingin nyo ba dahil ginit-git mo rin siya, hihinto na siya, titigilan ka na niya, tas aalis na siya? Pumapalag, iwan ko na to. Hindi mga tol eh. Diba? Doon yung nangyayari ngayon, yung tinatawag nating road rage. Doon nangyayari yun. Na pag naganap yun, it's either ikaw o siya, malamang isa sa inyo, parehong mapapahamak o pareho kayo talaga, pwedeng mapahamak, pwedeng may mga namamatay pa diyan, di ba? May mga nasasawi pa diyan kasi hindi nila alam yung isang sasakyan pala, meron palang dalang boga, di ba? So ganito rin yan mga tol sa karagatan. Ito iba to. Iba naman to pagdating sa kalsada. Ito sa kalsada, tao-tao lang yan eh. Dito sa karagatan mga tol, bansa-bansa yan. Halimbawa, papatakbo, naglalayag yung ating barko, tapos dumating yung mga barko nila. No? Dumating yung mga barko nila, nanggigit-git din, nangahabol, water cannon. Ngayon, kapag ang barko natin, isa lang sa mga Coast Guard natin, for example, ang mapikon, biglang nagpaputok. Hindi naman silang dalawa lang ang mag-aaway. Hindi naman yung Coast Guard natin at yung Coast Guard nila magsusuntukan. Hindi ganun yun mga tol. Ang mangyayari dyan, bansa natin, bansa nila, maglalaban. Ang tanong mga tol, anong kakayanan ng bansa natin para labanan yung ganong klaseng kalaking bansa? Isa pa mga tol, eto tingnan nyo. Yung ginagawa ng mga Coast Guard nila, maliman sa paningin natin, pero suportado ng gobyerno nila. To the point na binabaliktad pa nila yung pangyayari para lang magmukhang tama yung ginagawa nila. Sa atin mga tol, hindi. Mga Coast Guard natin, mga kapatid, binabatikos ng mga mamamayan. Minsan hindi pa sinusuportahan ng gobyerno. Napakakawawa yung kalagayan ng mga Coast Guard natin. Kaya kung mapapalaban sila, magiging hindi sila professional at mapipikon sila doon mga tol. Hihilahin nila yung buong bansa natin papunta sa gera. Kaya mas magandang wag na lang muna sila pumalag. Wag na lang muna sila pumalag. Mag-radio challenge na lang muna sila. Pakipagdiplomasya na lang muna sila. Kasi hindi naman sila lang yung mapapalaban eh. Hindi naman sila lang. Nagigets nyo ba? Pag may nagpaputok dyan, pag may napaaway dyan ang Coast Guard natin, hindi naman sila lang ang maglalaban. Damay. Lahat tayo. Kaya mas magandang, kulang na kulang pa tayo sa pondo, mga tol eh. Diba? Kaya, alam mo, ako mismo kahit hindi ako member ng Coast Guard, minsan nakakaramdam ako ng nasasaktan ako para sa mga Coast Guard natin pag may mga nababasa akong comment na, mga duwag kasi yung mga Coast Guard natin, mga ganyan-ganyan. Hindi sila duwag, mga tol. Nilalagay lang nila tayo sa kaayusan. Pinapanatili lang nila yung kapayapaan ng Pilipinas. Kasi isa sa kanila pumalag, damay tayong lahat mga tol. Itong dapat pa rin natin hanggang pwedeng exhaust. Puro pasensya na po tayo. Yung mga ginagawa natin, dapat ituloy natin. No? So halimbawa yung pagka-file ng diplomatic protest, yung kahit alam natin walang nangyayari dyan sa diplomatic protest, tuloy natin. pag-raise itong issue na to sa diplomatic channel sa ating counterpart sa China, dapat patuloy natin yung ginagawa, yung pagpapalakas ng ating depensa, pagmodernisa ng ating military at coast guard. Yun nga halimbawa yung pagmomodernisa o pagmomodernize ng ating military at coast guard, yun pa nga lang mga tol, pinagmamakaawa pa yun ng mga sundalo natin sa mga mambabatas natin para mabigyan sila ng budget Bibili sila ng missile, kine-question sila. As if nagagamitin nila yun sa kapwa Pilipino nila. Iruin nyo yung nangyayari. Sa ibang bansa mga tol, bilyon-bilyon yung pondo. Sa atin, eto na nga lang yung pondo. Kailangan pa nila ipagmakaawa. Yun ay mga bagay na ginagawa dapat natin, patuloy. No? At the same time, syempre, yung defense at deterrence, no? Yan ay bahagi ng, ating polisiya pagdating dito sa pag-handle ng West Philippine Sea. No? Pero yung other leg kasi, other pillar, is yung dialogue and diplomacy. Doon siguro medyo tayo nagkukulang. No? Kulang pa ba yun? Kulang pa ba yun? Pati yung mga host na patanong, kulang pa ba? Wala na nga tayong ibang ginawa kundi puro pakikipag-usap na lang sa kanila. Sa paninyo po, kulang pa yung diplomasya ginagawa natin. Hindi tayo nagkukulang sa part na yan. Yung kabilang panig na ang nagkukulang. Kasi
Mga tol, kung titignan ninyo kung gaano karami ng pakikipag-usap ang ginawa ng Pilipinas, kung gaano karaming diplomatic protest na ang ginawa natin, mga tol. Isa, dalawa, tatlo, sapat na para malutas yan eh. Kaso tingnan nyo, hindi nila pinapansin, pinabaliwala nila. Hindi tayo nagkulang sa parting yan. Kasi, alimbawa, kahit ikaw maayos kang makipag-usap, pero yung kausap mo, kumag, hindi ikaw ang nagkulang, yung kausap mo. Ang sa palagay ko, yung pagka-file ng diplomatic protest is one. No? Oo, pero may iba pa pong bang paraan ng palagay ko po, no, yung Nabigla lang din siguro siya sa sinabi niyang kulang. Wala, hindi tayo nagkukulang dyan. Doon nga tayo sumusobra eh. Paikipag-usap dahil nga sa sobra na yung paikipag-usap natin, di ba? Pinabaliwala na nila mga tol. Tinitake advantage na nila. Di ba? Kumbaga parang inaano na nila yon. Ginagamit na nila yung pagkakataon na yan. Walang ibang kaya ang Pilipinas kundi makipag-usap lang. Diba? Tinitake for granted na nila mga tol. yung ating channels, no, very limited. Yung Backdoor channel. ating communication channel, whether front or backdoor, very limited. No? Kasi meron lang tayo, kung di ako nagkakamali, meron tayong annual na bilateral consultation mechanism with China, kung saan undersecretary ng ating Foreign Affairs, Vice Minister ng kanilang Ministry of Foreign Affairs, nagkikita rotational. Kung nung nakaraang January, sa Xiamen, next year tayong host. Tayo yung host. Pero kumbaga sa dami ng insidente na nangyayari sa West Philippine Sea, isa o dalawang beses lang Hindi sa isang sapat. taon nagkikita yung at Vice Minister level to. Hindi Not yung even, top not level. even Foreign Oo. Ministry. Hindi naman kasi kailangan magkita every month yung dalawang yun eh. Hindi naman kailangan lagi magkikita. Isa, dalawa, sapat na yun eh. Kung ino-honor nila yung paikipag-usap. Kasi sa atin, ino-honor naman natin yun eh. Iba, never pa nga tayong pumalag doon sa mga ginagawa ng China. Hindi kailangan lagi mag-usap. Isang usap lang. Isa usap. Dalawa usap. Tapos na eh. Diba? Ang problema mga tol, iba yung sinasabi nila habang nakikipag-usap sila sa atin. Tapos iba rin yung nangyayari doon sa karagatan. Iba yung ginagawa nila doon. Pero realistically ba, Prof, kaya natin palakasin yung ating mga channels for diplomacy? Paano kung ayaw naman talaga tayong kitain ng presidente ng China? Paano po natin mapapalakasin? Ibig sabihin, hanggang doon na lang tayo sa level na yun? Well, yun ang challenge sa atin. No? So, hindi tayo nagkukulang sa pagpapalakas ng ating mga alyansa at ang security partnership. Totoo yun. Agree ako doon. Nagawa na natin yan ng mga 2-3 taon. No? Yeah. So siguro nandun tayo sa position na palakasin natin din yung ating defense communication, yung ating defense diplomacy. Yeah. At the same time, yung ating dialogue at direct, discreet diplomacy, direkta. How can it be done? Kaso may problema dyan eh. May problema doon mga tol. Kasi kapag naikipag-usap tayo sa China, hindi nila tinatanggap yung mga sinasabi natin. Ang gusto nila, tayo yung tumanggap doon sa sinasabi nila. Yun ang problema. Prof. Well, siguro at the minimum, mag-add tayo ng another hotline. Siguro at the level ng Secretary of Foreign Affairs. Yeah. Nagkaroon tayo ng proposal on that. Even a presidential hotline. No? Yeah. So direct. Meron na nga silang ambassador dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Yung ambassador na 'yon, pwedeng maging bridge 'yun eh, pwedeng maging tulay 'yun para makipag-ugnayan eh. Kaso mismo yung ambassador nila, tingnan nyo, yung ambassador nila mga tol, imbis na maging tulay para magkaroon ng pakikipag-usap ang Pilipinas at saka sa China, minsan ginagatungan pa. Pero, they said, di ba, hotline, pero never naman natin nakita na nagamit yata. So far. no? So hindi po natin alam kung yan ay na-take up o yan ba ay naikonsidera, kung meron na bang hakbang para ipatupad yan, kung may agreement man kung sakali. Okay, sa ibang sinasabi ni Prof, ang nag-a-agree ako, pero doon sa ibang mga sinasabi niya, hindi ako nag-a-agree. Katulad ng sinabi niyang kulang pa yung ginagawa natin. Mga tol, sa totoo lang hindi na tayo kulang doon. Sa sobrang-sobra na nga natin na pakikipag-usap sa kanila, hanggang doon na lang yung nagagawa natin. Then take for granted na ng China, eto lang ang kayang gawin ng Pilipinas, makipag-usap lang. Ang ginagawa nila sa atin mga tol, binabraso nila tayo. Kasi ganito mga tol, halimbawa sa dalawa nag-uusap, kung sino yung laging nakikiusap, diba? Yun yung inaabuso nung merong puwersa. Sige, makipag-usap ka lang. Diba? Tapos yung isa naman, dahil nga meron silang puwersa, meron silang army, meron silang lakas, meron silang
Wala. Ang ginagamit nila ngayon, yung puwersa. Hindi na yung basta pakikipag-usap lang. Naniniwala pa rin ako doon sa sinasabi ng iba. Peace through strength. Kung gusto mo ng kapayapaan, dapat malakas ka. Ganon din mga tol, kahit sa mga pangkaraniwang senaryo. Halimbawa sa eskwelahan, di ba? O kaya sa trabaho, may mga bully dyan. Di ba? Minsan nga yung binubully, mga tol, ang pinakahuling ginagawa na lang niya talaga gumante. Gumante na gusto niya na tapusin yung mga pambubuli nila. Na, di ba? Naalala niyo yung security guard. Hindi ko sinasabing tama tong security guard, Yung trending nitong nakaraan, di ba? Tinumba niya yung dalawang katrabaho niya na sinasabi niya na binubuli daw siya, nasabi. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Pero di ba sa totoong senaryo, mga tol, hindi ka titigilan ng bully hanggat hindi ka pumapalag or magkakaroon ka ng mga kakampi na hindi niya kayang guluhin, hindi niya kayang galawin, hindi ka na rin niya magagalaw kasi may ano ka na may mga kakampi ka na, meron ka ng mga tropang babackup sa iyo. Doon ka lang hindi gagalawin ng bully. Pero hanggat nakikipag-usap ka lang, sinasabi mo sa bully, please, wag mo na akong bulihin, wag mo na akong anuhin, wag mo na akong guluhin, hayaan mo na akong payapang makalakad. Hindi gagawin ng bully yun, mga tol. Lalo ka pang bubulihin yun. Yun yung reality. Yun yung realidad na nakikita natin, mga tol. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi dito sa mga sinabi ni Professor Lucio Pitlo III, Asian Affairs Analyst? Ano masasabi niya? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobal T. Peace out.